Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay ipagpapatuloy ko ang ika-4 na yugto ng agimat ng itim na pusa. Pagkatapos kong isalaysay kay Lolo Ingo patungkol sa mga nangyayari sa akin sa kagubatan, ay pinayuhan niya ako na wag ko nang gawin ang ganong mga bagay sapagkat napakadelikado. Subalit ang aking puso't damdamin ay nagsusumidhi na makuha at makamit ang agimat ng itim na pusa. Hindi ako titigil. Habang may buhay, makukuha ko rin ang agimat ng itim na pusa. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Muli ko namang kakausapin ang aking Lolo Ingo sapagkat siya na lang ang tanging naiisip ko na makakatulong sa akin sapagkat ang amang kong si Pepe ay tiyak magagalit kapag sa kanya ako humihingi ng tulong. Kay Lolo Ingo, hindi ako pwedeng paluin sapagkat mahal na mahal ako ng aking lolo. Kaya naghihintay ako ng magandang pagkakataon upang muling makausap ang aking Lolo Ingo sapagkat ako'y naniniwala siya ang maraming alam pagdating sa karanasan, lalong-lalo na sa mga agimat. Lolo, magandang araw po sa iyo, Lolo. Magandang araw naman, Apo. Ano ang akin, Apo? Lolo, halos 1 taon na ang lumipas mula nang aking pasukin ang kagubatan para mahuli ko ang itim na pusa, Lolo. Ay, oo, Apo. Ay, siya nga, Apo. Halos 1 taon na rin ang lumipas nang pasukin mo ang gitna ng kagubatan. Halos mapahamak ka na noon, Apo. Ano na naman ang iniisip mo, Apo ko? Apo, mukhang may naiisip ka na naman. Ilang buwan na lang, halos 2 buwan na lang, magbibinisan ko na naman. Siguro naisip mo na naman ang agimat ng itim na pusa. Lolo, gustong-gusto ko makuha ang agimat ng itim na pusa. Baka naman, pwede mo akong tulungan, Lolo. Alam mo naman, Apo, mahinang-mahina na ang aking tuhod. Hindi na ako makatagal sa mga lakaran. Kaya, paano kita matutulungan? Madali lang naman sanang hulihin ang itim na pusa. Subalit, alam ko, makikialam na naman ang matandang hukluban. Baka sa pagkakataong yaon at inulit mo, Apo, ang paghuli sa kanyang mga alaga, baka hindi kaniya mapapahinuhuran
o hindi ka na niya pagbibigyan, baka ika'y papatulan na. Huwag namang mangyari sa'yo, apo, na ikaw ay dadalhin sa malayong lugar o sa balwarte ng matandang hukluban. Lolo, saan ba ang balwarte ng matandang hukluban? Hindi ko alam, apo, kung ito'y napasok mo na. Malalaking puno, apo. Yan ang palatandaan ng kanyang balwarte. Naalala ko noon. Narating ko na, napasok ko na ang malalaking puno na kung saan kamuntik na akong dalhin ng matandang hukluban. Mabuti na lang dumating ang aking amang si Pepe. Apo, ang tanging paraan para makuha natin ang alagang itim na pusa ng matandang hukluban, dapat mapasok natin ang kakahuyang malalaking puno na kung saan naroon ang matandang hukluban. Sige lolo, samahan mo ako. Puntahan natin ang malalaking puno para makuha ko o mahuli natin ang itim na pusa. Subalit, apo, napakahirap pasukin ang kakahuyan kapag hindi tayo pinahihintulutang pumasok. Kailanman hindi natin makikita ang mga punong malalaki. Ang tanging paraan na lang, apo, pasukin natin ang kagubatan sa hating gabi. Lolo, hating gabi? Nakakatakot pumasok sa kagubatan kapag hating gabi. Oo, apo. Nakakatakot pasukin ang kagubatan kapag gabi. Marami tayong madadaanan kababalaghan. Hindi lang ang matandang hukluban, kundi sa pagpasok pa lang natin sa kagubatan, iba't ibang maligno ang sasalubong sa atin. Handang-handa ka ba, apo, na sakupain ang iba't ibang uri ng maligno? Oo lolo, kapag kasama kita, kayang-kayo ko rin. Hindi ako matatakot, lolo. Sige, apo. Matulog ka na para pagsapit ng hating gabi, malakas ka. Dali-dali naman akong pumasok sa aking silid tulugan. Subalit kahit anong pikit ng aking mga mata, ay hindi ako makatulog sapagkat hindi pa naman gabi. Talagang sabik na sabik akong masapit ang hating gabi. Sumapit na ang hating gabi. Pumunta na ako sa kwarto ng aking lolo. Nakita ko ang aking lolo. Maraming inihahanda. Gising na pala siya. Kitang-kita ko may inilagay siyang puting tela na may mga nakasulat at ang telang yaon itinali niya, ginawa niyang sintron sa kanyang baywang.
At mayroon din siyang panyo. Panyong may mga nakatatak o sulat na hindi ko maiintindihan. Kaya nang lapitan ko siya, tinanong ko agad kung ano yung nasa kanyang baywang at ano yung nasa kanyang ulo na itinali. May mga litra ito, subalit hindi ko mababasa. Lolo, ano yung nasa baywang mo at nasa ulo mo na tila panyo? Apo, ito ang orasyon. Kapag ito ang aking sandata laban sa mga maligno. Kapag inusal ko ang orasyon na ito, meron tayong laban sa kanila at hindi rin nila ko mapapatumba kahit mahina na ang aking tuhod. Tayo na, Apo, umpisahan na nating maglakad sapagkat sa lakaran, alam mo naman, ako ay napakabagay na. Iniisip ko naman, papaano kaya sa takbuhan? Papaano makatakbo ang aking Lolo Ingo? Napakasakit na ng kanyang mga tuhod dahil sa marami na siyang nararamdaman gaya ng rayuma. Habang kami naglalakad, tinanong ko ang aking Lolo Ingo, Lolo, anong plano mo? Papaano natin hulihin ang itim na pusa? Ganito, Apo, kapag nalampasan natin ang mga maligno sa pagpasok natin sa kagubatan, ay madali na nating makita ang malalaking puno na kung saan yan ang balwarte ng matandang hukluban. Kailangan mapasok natin yung Apo sapagkat ang mga alaga niyang hayop o pusa ay tiyak mga tulog. Maging ang matandang hukluban ay tulog din. Hindi natin kaya ang matandang hukluban, Apo. Kaya, kumbaga, ang istrahiya natin o paraan para makuha ang itim na pusa ay nanakawin natin ang itim na pusa. Lalapit tayo ng dahan-dahan sa kanila para hindi tayo mararamdaman ng matandang hukluban. Ang tanong, Apo, magagawa natin yan kung malampasan natin sa bukana ng kagubatan ang mga uri o iba't ibang uri ng maligno. Natanaw na namin ang kagubatan, subalit merong nakita ang aking Lolo Ingo na isang bahay kubo. Bahay kubo na tila inabandona. Napakalumang bahay kubo. Lumapit kami sa bahay kubo na iyon. Kitang-kita ko ang aking Lolo Ingo nakaluhod sa harap ng bahay kubo. Tila may mga tinatawag siya. Mamaya-maya, kitang-kita ng dalawa kong mga mata. May lumapit kay Lolo Ingo na isang hindi ko mawari kung ito'y kambing o isang kanggaro.
nakatuwad ang hayop na yun. Maliit lang ang kanyang ulo. Para din siyang usa. Pero nakatuwad siya. Mas malaki ng bahagya ang usa. Kasing laki lang siya ng aso. Subalit ang hitsura nila'y magkalayo. Ang hayop na kinakausap ng aking luluinggo ay nakatuwad. Pagkatapos niyang kausapin, tumayo na ito. Lolo, anong hayop ang kinakausap niyo? Apo, yung mga hayop na yon ay mga sigbin. Sigbin na siyang makakatulong sa atin pagdating ng pangangailangan. Ang sigbin, Apo, hindi makikita o hindi siya nakikita sa araw. Makikita mo lang siya ng gabi. Ang sigbin ay may nagmamay-ari. Isang magkukulam ang may-ari niyan. Subalit, inambando na nang magkukulam ang kanyang mga alaga. Kaya ako ngayon ang nagpapakain sa kanila. Lolo, anong maitutulong ng sigbin? Apo, kinuha ko lang sa kanila. Sa kanilang mga bibig ang kanilang laway, sapagkat ang laway ng sigbin napakakamandag kapag ka hinagis mo ito sa anumang uri ng maligno. Tiyak makakaramdam ng napakasamang pakiramdam ang maligno na tila tinutusok ang kanilang puso na siyang dahilan para layuan tayo ng mga maligno. Pumasok na kami ng aking luluinggo sa kagubatan. Makailang hakbang lang kami. Meron nang nararamdaman ang aking luluinggo. Apo, lumagay ka sa likuran ko. Meron akong nakikitang papalapit sa atin. Lolo, nasaan? Wala naman akong nakikita. Huwag kang maingay, Apo. Tumahimik ka lang dyan sa likuran ko. Hahagisan ko ito ng laway ng sigbin para ito'y lumayo. Hinagisan na nga ng aking luluinggo ang sinasabi niyang isang maligno. Nang maihagis na ng aking luluinggo ang sinasabi niyang laway, tila may naririnig akong sigaw. Napakatining na sigaw. Sigaw na parang nasa ilalim ng lupa. Nagpatuloy kaming lumakad hanggang sa makarating kami sa may sapa. May narinig kaming isang pusa, huni ng pusa, na tila baga ang pusang iyon ay nawawala. Parang hinahanap niya ang kanyang mga kasamahan. Lihim akong natutuwa. Baka ang pusang iyon ay siyang itim na pusa na siyang hinahanap namin. Subalit ang boses ng pusa ay napalitan ng iyak ng bagong sanggol o bagong panganak na bata. Sa pagkakataong yaon, nangingilabot na ako sapagkat ang narinig kong pusa ay naging bata o iyak ng bagong sanggol. Muli na namang pumesto ang aking lolo. Nakatayo lang ang aking lolo. Hindi lumalakad. Tila nakikiramdam sa anumang susunod na mangyayari. Mamaya-maya nawala na ang boses
ng isang sanggol. Sumunod na narinig namin ang iyak ng isang ina na tila baga inang namatayan o nawalan ng kanyang anak. Patuloy akong pumupwesto sa likuran ng aking lolo. Takot na ako. Apo, huwag kang matakot. Ang iyong naririnig ay tiyanak. Apo, medyo tagilid ang ating kalagayan. Tiyanak ang humarang sa atin. Wala tayong pananggalang. Hindi ko naisip na ang tiyanak ang hahadlang sa ating mga plano para makapasok sa kagubatan o sa balwarte ng matandang hukluban. Lolo, anong gagawin natin sa tiyanak? Ang tiyanak ay naging matanda na. Iba na ang kanyang iniiyak. Iyak ng matandang babae na. Apo, bilisan mo ang hakbang. Didiretso tayo sa may sapa. Noon tayo sa sapa. Binilisan namin ang paglakad hanggang sa makarating kami sa may sapa. Dali-dali pumesto ang aking lolo Ingo sa may gitna ng may sapa. Medyo malalim ng kaunti hanggang baywang ang tubig. Hinatak ako ng aking lolo papunta sa kanyang likuran. Tumayo ang aking lolo. Nakatindig pa rin ang aking lolo sa may kalagitnaan ng sapa. Mamaya-maya, nasa paligid na namin ang iyak ng matandang babae na siyang ina ng sanggol na umiiyak kanina. Lolo, anong gagawin natin? Huwag kang umalis, apo, sa aking likuran. Inaantay natin ang tiyanak na lumapit sa atin. Kapag ka lumapit sa atin, tiyak matutudas siya sa atin. Iniisip ko naman, ano kaya ang sandatang ilalaban ng aking lolo o gagamitin niya para sa tiyanak o ina ng tiyanak. Sabay-sabay na naririnig namin ang boses ng pusa, ang boses o iyak ng sanggol, ang iyak ng isang ina. Palapit na ng palapit sa amin. Hindi ko na maiintindihan kung ano ang gagawin ko. Takot na ako sa aking sarili. Ang aking lolo'y nakaupo na sa may tubig. Ganun na rin ang ginawa ko. Nang lumapit na sa amin ang mga boses, ang boses ng pusa, ang boses ng isang sanggol, ang boses ng isang inang tila namatayan, naramdaman namin ang isang malamig na hangin na siyang hudyat na kami ay lapastanganin na ng mga tiyanak. Subalit napakabilis ng aking lolo. Sumalok ang aking lolo gamit ang kanyang mga palad. Isinaboy ang tubig sa aming paligid. Walang tigil na pagsaboy. Patuloy siyang sumasaboy ng tubig. Ako na may nakikiramdam lang. Tinitingnan ko ang aking lolo. Tumulong na rin ako sa pagsalok ng tubig at iwinawasiwas ang tubig sa aming paligid. Biglang nawala ang boses ng isang ina, ang iyak ng isang ina, ang iyak ng isang sanggol, ang boses ng pusa nawala na. Lolo, anong nangyari? Nawala na ang boses ng pusa. Wala na rin ang iyak ng sanggol. Nawala na rin ang iyak ng isang ina. Alam mo, apo, mabuti na lang may sapa dito. Kung walang sapa, tiyak mapapahamak na tayo.
ang pananggalang natin sa tiyanak, Apo, ay tubig. Natatakot ang tiyanak sa tubig sapagkat ang tiyan ng tiyanak ay butas yan, Apo. Sa oras na malagyan ng tubig ang butas na tiyan ng tiyanak, tiyak mamamatay ang tiyanak na ina. Kapag namatay na ang ina o nasira natin ang masamang espiritu ng namatay na ina dahil sa panganganak, ay maglaho itong parang bula. Ganun din ang iyak ng bata, mawawala din, maging ang boses ng pusa. Hindi na namin namalayan. Halos nagliwanag na. Hindi man lang kami nakapasok sa kagubatan na kung saan naroon ang malalaking puno na balwarte ng isang matandang hukluban. Apo, nabigo tayo. Uuwi na tayo. Hindi na tayo makakapasok sa balwarte ng matandang hukluban araw na. Pag-isipan nating mabuti, Apo. Tayo na'y umuwi na muna tayo. Wala na tayong magagawa. Ang tanging magagawa na lang natin ay umuwi at magpahinga muna sa ating tahanan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po sana nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Just the all around.